Madam Witness, magandang hapon po. Magandang hapon din po, Your Honor. When did you first learn? Kailan nyo po unang-unang nalaman na mayroong TRO? Ayon po sa inyong salaysay, mga 1 o'clock ng hapon ng November 15. Tama po ba yan? Opo, nung nag-press con po si Ginoong Maidas Marquez. Now, when did you first learn about the conditions imposed by the Supreme Court? Nabanggit din ho yun. During the press kung conference. hindi po ako nagkakamali, parang binasa po yun. Binasa po yun ni Maidas Marquez. Pero ayon din sa inyong pag-testify dito, unan yung natanggap yung kopya ninyo around 8:16 a.m. the following day, November 16. Opo, 8:25 or 8:26. Kailan nyo po unang nalaman na mayroong irregularities, mayroong hindi pagsunod do sa mga conditions na na-impose? Nung natanggap ko na po yung yung November 18 resolution po. November 18 Opo, resolution. na natanggap, kung hindi po ako nagkakamali, on the same day, November 18. Kailan nyo po pinagbawalan si Ginang Arroyo na umalis ng bansa papuntang kung saan man, Lupalop yun? Yung attempt niya po nung November 15 ng gabi. In other words, noong hindi nyo siya pinayagan na umalis, hindi nyo pa alam na may mga kondisyones na hindi na-fulfill doon sa TRO. Hindi ko pa po alam kung talagang na-fulfill na yung mga conditions as of that time. Kasi ang alam ko po, Your Honor, is that pag meron pong mga kondisyon ng isang order, kailangan meron hong confirmatory order yung korte na ito nga itong mga kondisyon na nakasaad dito ay na-comply na nung party concerned. Pero hindi nyo alam na mayroong kondisyon, yung condition number 2, requirement number 2, yung pag-a-assign ng legal representative, hindi pala na-comply dahil mali yung isinumite ng kanyang lawyer, si Ferdinand Topacio, di ba? Opo, nung gabi pong yon, hindi ko po alam kung ano sa mga kondisyon na yon ang na-fulfill na maski nga po yung bond, hindi ko pa rin ho yun alam kung naibigay na yon nung araw na yon. So that prompted you to order the immigration officers at the airport, including the personnel of the NAIA authority, to not to allow her to leave the country that evening. Opo. Ano po ba ang diferensya ng WLO at saka ng HDO? Ang HDO po, Hold Departure Order, ay pinagbabawalan na umalis ang isang either nasasakdal or respondent in a preliminary investigation case. At ito ay may duration ng 5 taon, 5 years, unless lifted or revoked. Yung WLO naman po, watchlist order, ay essentially, ang effect ay hindi basta-basta makakaalis unless makakuha rin po ng lifting order o allow departure order, pero ito po ay only for a period of 60 days and not 5 years. An HDO is issued by the court, by the regional trial court. Kapag na-file na information, whether or not na-issue ng warrant of arrest, yung korte po ay may kapangyarihan sa ilalim ng batas na mag-issue ng hold departure order. Opo, ang korte po ay may kapangyarihan na mag-issue ng HDO at yung Department of Justice din po under Department Circular Number 41 ay meron din po kapangyarihan. Kapangyarihan. Opo. Sino po ang nagbigay ng kapangyarihan sa DOJ na mag-issue ng watchlist order? Nasa circular po yan, number 41, ay ito po ang basehan po nito kasi ang circular number 41 po ay kagaya ng sinabi ko po kahapon, ang nagpalabas po niyan ay yung dating Secretary of Justice Alberto Agra at yung mga dati rin pong mga circulars before circular number 41 ay meron din po doon tungkol sa HDO. So yung mga dating circulars, in-issue rin po ng mga dating Secretary of Justice. Ang batayan po
ay yung sa administrative code na kung saan 292. Opo, EO 292. Executive Order 292 po. Pero basahin po natin yung pinagkopyahan, yung sinite dito, which is yung circular number 18. Hindi po ba yun yata pinanggalingan nito eh? Opo. Department Circular number 18. At ang sinasabi doon, binibigyan ng, wala yung notes ko, binibigyan ng kapangyarihan ng Secretary of Justice para utusan ang immigration. Pero pagka sinabi pong immigration, yun po'y patungkol lamang sa naturalization, mga naturalized at sa mga aliens. Hindi po ba? Basically, opo. Opo. So, ang sinabi niyo po kahapon sa mga pagtatanong ng aking kaprobinsya na si Senator Bong Revilla, mayroong effects of a law ang Circular number 41. Opo, has the force and effect of law. Yes, being an but it is not administrative a law. issue. It's not strictly a law. Is there a law that authorizes Circular number 41? Yung batas Mr. po, President, marami po akong pagtatanong na 30 segundo lang. You can go on anyway. Thank you po. wala pong batas expressly authorizing yung Department of Justice o yung Secretary of Justice na mag-issue ng whole departure order or watch list order. Pero ang batayan po dyan ng poder na yan ay yung aming mandato under the administrative code at ito po under the rulemaking powers din po ng department for the effective implementation of mandate of its mandate at saka po yung exercise ng police power. Now, may an agency, in this case the DOJ, grant to itself by issuing a circular that power? Kayo mismo, hindi po ba self-serving yon? Pagka kayo mismo ang nag-grant ng power sa sarili ninyo sa pamamagitan ng isang circular, hindi po ba ang nararapat lamang, it is basic for that agency, in this case, again, the DOJ, to seek the support of Congress by way of an enactment. Hindi po ba? Yan ho ang ideal situation. Kung meron po sana pong talagang batas na talagang directly, expressly, categorically granting us that power, mas maganda po sana yon. Pero all these years nga po, wala pa. Hindi pa ho yan binibigay o hindi pa ho yan na pinapalabas ng Kongreso. Pero meron po kaming batayan, yung sinasabi ko po kanina sa Administrative Code, meron po kaming kapangyarihan na mag-issue ng mga rules and regulations na sa tingin namin ay makakatulong para talaga magawa po namin ng maayos ang aming mandato, which is to administer the criminal justice system, investigate crimes, and prosecute criminal offenders. Have you even attempted to ask Congress to enact a law para mabigyan kayo ng ganong kapangyarihan sa ilalim ng ating batas? Meron pong mga ginagawa ngayon na mga bills o mga draft ng mga i-submit po namin na proposal sa Kongreso. At alam ko po na meron din mga pending bills tungkol dyan, pero hindi ko po alam kung ano na pong pinaka-status, kung nakumpleto na po yung bill. But in the meantime, that there is no law, you cannot implement or you cannot implement Circular 41. Hindi po ba? Kasi hindi po kayo pwede mag-grant ng power sa inyong sarili at pagkatapos kayo rin na magpapa-implement. Parang wala po sa ating saligang batas yun. Recognized po yan na kung meron po kaming rulemaking powers sa pag-aming paggawa ng aming mandato ay pwede po and the police power. Kasi yung police power nga po ay nasa Kongreso nga po yan, but it can be delegated. And it can be delegated through the power of the agency concerned to issue rules or to promulgate rules and regulations para mapadali ang trabaho. At yung pagbibigay o pag-i-issue po ng HDOs and WLOs ay long recognized institutional practice na po yan
ng DOJ. Mulat sa pool pa po ay yung mga dati pong mga Secretaries of Justice, kasama na rin po yung lahat ng mga Secretaries of Justice na mga inappoint ng dating Pangulo. They have been issuing whole departure orders and watchlist orders bago pa man po yung circular number 41. Alam ko po yun dahil ginamit po ito ni dating Pangulong Arroyo to go against their perceived political enemies. Hindi po ba? Kasi minsan naabutan ko si Congressman Saturo Campo, kawawa, nandun sa isang kwarto doon sa immigration, at ang dahilan lamang kung bakit hindi siya paalisin ay mayroong watchlist order. Sa akin po pagkaintindi, as the name connotes, or as the nomenclature indicates, watch list, parang ang connotation lamang, bantayan nyo yan, alamin nyo kung saan pupunta, alamin nyo kung kailan babalik, and nothing more.